ulit. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating live. Ito po ang ating topic patungkol po dito kay Leandro Leviste na sinasabi pong mastermind ng Tanim Pokpok para dito kay Executive Secretary Ralph Recto. Thank you Ate Bergie Tony Cheng sa pagsasabing wala tayong audio. Ayan. At ito nga po nagbunsod sa tingin ko dahil po dito sa 10 billion solar project na hindi po natuloy at hindi po naisakatuparan ng kumpanya na ginawa nitong si Solar Boy. Ayan, ito pakinggan po natin yung balita tapos yung Tanim Pokpok na. We begin with another weekend bombshell from the Office of the Ombudsman. The anti-graft agency is now going after Batangas Representative Leandro Leviste and his mother, Senator Loren Legarda. That's for supposed solar projects that were not delivered as promised. This is a big story tonight from mobile journalist Arles de los Santos. From ghost flood control projects to ghost electricity, Senator Loren Legarda, her son, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, and former Energy Secretary Alfonso Cusi will undergo preliminary investigation over plunder, graft, and conflict of interest charges related to 10 billion pesos worth of solar projects. Ayun. This is to determine whether there is sufficient basis or probable cause to file formal criminal charges against them. Ombudsman Boying Remulla said on Friday, the last day of July, they are looking at criminal charges over Leviste's solar energy dealings. Remulla alleged that the neophyte congressman's company failed to make good on its commitment to produce electricity, which the ombudsman claimed cost hundreds of billions of pesos in losses to the government and the Filipino people. Di ba meron tayong mga ghost projects na binitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan nakalimbad itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Recently, the Department of Energy announced that Leandro Solar Philippines failed to generate the electricity it had promised to deliver within the agreed time frame. This prompted the DOE to cancel several contracts with the company and impose a 24 billion pesos fine. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupat sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. Remulla added that the exclusive Alam niyo po dapat kung totoo na sinakatuparan sana nitong si Leandro Leviste, itong solar project na ito. Alam niyo po ba na dapat mababa na ang presyo ng ating kuryente? Lalo sa Visayas at sa Mindanao. Ito po ang dapat na makakapagpababa ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Itong solar project na ito ni Leviste. Kaya lang nga po, ang nangyari, swapang kasi itong si Leandro Leviste at tingin ko, may go signal ng ina niya ito para maging swapang din. Na yun po kasing solar energy. Diba? Araw yan para sa lahat yan. Pero dahil po sila ang nakakuha ng kontrata sa solar project ng gobyerno, bawal na merong kumalaban sa kanila o gumawa ng solar energy farm. Bawal. Tanging sila lang. Pero ang ginawa nitong si Solar Boy,
hindi po ginawa yung kanyang kontrata. Nung hindi niya nagawa ang kanyang kontrata, ipinatenga ng ilang taon. Alam niyo kung ano ginawa niya? Ibinenta niya sa Meralco yung shares niya para Meralco na ang magpagawa nung dapat na gagawin niya. At tingin ko, ito yung binuksan nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Binuksan nitong Manny Pangilinan sa ni PBBM. Kung di ako nagkakamali, kung yun yung solar na yun, solar project na yun. The biggest in the world solar farm, solar energy farm na napakarami pong inilatag na mga solar panel. At nag-iimbak ito ng napakaraming energy. Napakaganda ng proyekto na yun. Kasi yun yung dapat na proyekto nitong si Solar Boy. Service contracts granted to Leviste effectively prevented other Filipinos and investors from participating in the solar energy sector. The ombudsman further claimed that Filipinos suffered substantial losses because of what he described as Leviste's solar empire, which was eventually sold before even delivering electricity projects. Remulla likewise alleged that Legarda used her position as then chairperson of the Senate Finance Committee to help her son secure an exclusive franchise. Totoo naman yun. Hindi po makakakuha ng ganyang proyekto ang isang 21 years old ba noon na si Leviste. Imagine niyo na 21 years old. Kung wala itong kapit, wala itong backer sa Senado, syempre nanay niya. Kaya pala, kung mapapansin ninyo, kahit anong katarantaduan ni Leviste, kahit na ito nag-trespassing, nag-ransack ng opisina ni Yusek Cabral ng DPWH, wala tayong narinig na kahit anong pagsuway mula sa kanyang ina. Kahit anong katarantaduan ang ginagawa nitong si Leandro Leviste, hindi natin naringgan na nagsalita ang nanay niya, na kinokondena ng nanay niya ang gawain ng kanyang anak na si Leandro Leviste. Dahil pala dito, magkasabwat sila. Parehas silang merong katarantaduhan na ginagawa. Ang akala natin si Leandro Leviste dahil bata, ito yung mapusok, ito yung talagang nagpupursige para manggulo, para manggago ng mga nasa gobyerno. Pero yun pala, may go signal ito ng nanay niya. Kaya hindi sinasaway. Kaya po hindi pinagsasabihan. Kaya po walang ginagawa etong kanyang ina. 'Di ba? Pero inyo ang Pilipinas tropical country. Tama Ate Virgie. Umaaraw, mainit palagi. Magkaroon man ng tag-ulan, pero kasi ang nahahati lang naman sa dalawang panahon ng Pilipinas, tag-araw at tag-init. 'Di ba? Kaya itong solar energy talaga na ito, talagang ito'y magagamit natin at talagang makukuha natin ng libre. Pero dahil nga po, sinamantala ni Leandro Leviste at nitong si Loren Legarda ang posisyon bilang senador, ibinigay po ang proyekto na to kay Leandro Leviste. At nagkandaletse-letse po tayo sa sektor ng enerhiya. Hindi na sana makakaranas ng brownout ang Visayas at Mindanao kung naibigay po nitong si Leandro Leviste ang kuryente na kanyang ipinangako na nakapaloob sa kontrata sa gobyerno. Kaya alam niyo po, kaya pala itong si Loren Legarda lumipat to sa pagsuporta kay Sara Duterte, kay Digong, sumama sa grupo nila Amy Marcos
Kasi yun pala, eto pala yung naninimbang. Kasi nga naman, kung si Sara Duterte ang susunod na presidente at merong mga ganitong pag-iimbestiga laban sa kanilang mag-ina, pwede silang ma-acquit. Pwede silang mapawalang sala. Kaya po, sila ay sumusuporta ngayon kay Sara Duterte at anti sila sa impeachment. Ayaw nila na impeachment. Ngayon, alam na natin kung anong klaseng politiko etong si Loren Legarda. Alam na natin kung bakit ang kanyang anak ay napakatapang at napakalakas ng loob, manggago, mangtarantado ng mga nasa gobyerno, mag-trespass doon sa loob ng opisina ni Yusek Cabral kasi dahil pala sa nanay niya. Takot na takot itong si Legarda, ito si Loren Legarda at itong si Leandro Lebiste na mabuking sila. At kinuha nila yung files ni Cabral para burahin ang kanilang mga katarantaduhan at ipasa at baka inedit nila o ginawa nila ng mga kung ano-anong katarantaduhan yung files ni Cabral para magmukhang sila ang santo at pasamain ang ibang mga politiko. Kasi takang-taka ako Bakit tinahayaan lang to ni Loren Legarda? Kasi eto si Loren Legarda, binoto ko to kasi sabi ko parang okay naman. Maayos naman sa kanyang ginagawa bilang senador. So binoto ko. Parang ako, basta nakita ko okay, parang sa akin boto ko Kaya lang yun pala, may ginagawa pala tong katarantaduhan at eto pa lang si Legarda ay isang konsentidor na ina. Okay lang yun kung maging konsentidor kang ina. Kung hindi ka senadora, kung hindi ka, ikaw hindi ka merong mataas na posisyon. Pero yung ganito ang ginagawa, senadora ka, gumagawa ng katarantaduhan ng anak mo, wala kang ginagawang aksyon, hindi mo sinasaway ang nanay mo, ibig sabihin, meron kayong ginawang katarantaduhan at pinangangalagaan ninyo ang inyong mga posisyon para hindi kayo makulong, para hindi mabuking ang katarantaduhan na ginawa ninyo. Yun pala yun. Yes, opo. Yes, nakulong nga po yung tatay nito, yung Lebiste din na may problema yung pamilya nito malaki ang issue ng pamilya nito Kaya pala sabi ko nga, hindi sinusuway nitong si Loren Legarda ang anak niya. Ay nako. Dito po, aral na po ito sa akin. Katulad ko, binoto ko to ngayon, di ko na iboboto to si Loren Legarda kapag kumandidato ulit to kasi katakot-takot pala na perwisyo ang ginawa nito sa ating bansa. Sa halip na bumaba ang kuryente natin, yung anak pala nito, sinagpang yung proyekto pero hindi naman pala gagawin. Wala talagang balak gawin at hindi talaga gagawin yung proyekto dahil ang gusto lamang ay pagkakitaan ang gobyerno. Kaya dapat talaga makasuhan to ng plunder at dapat talaga ito po ay mapagbayad sa kanyang katarantaduhan. Tapos ito pa, kaya pala napaka-desperado na ng mga hakbang ng mga DDS para pabagsakin si PBBM kasama na tong si Leandro Lebiste kasi meron pala itong bilyong-bilyong halaga ng kaso. Nalugi tayong mga Pilipino ng nasa 100 bilyon dahil po sa katarantaduhan nito. Ngayon, ito po ang ginagawa nitong si Leandro Lebiste. Nakikipagsabuatan po siya para etong si Executive Ralph Recto ay mapasama.
gusto pong hainan o gusto pong bigyan ng chika babes. Etong si Executive Ralph Recto para po ito. Para po masira. Nasaan ba to? Ito. Turuin mo, yan ang gagawin mo, ha? Ito. Ipapasabina ng NBI sa Batangas. Biruin mo, kabata-bata mo, ganito ang nasa isip mo. Ipapasabina ng NBI sa Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Patungkol yan sa ibinunyag ni alias Jen na una at eksklusibong iniulat ng GMA News kaugnay sa umunoy planong gawan ng mapanirang kwento si Executive Secretary Ralph Recto. Ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Leviste. 5 billion yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may hawak silang ebidensya kabilang ang cellphone ng umano'y bugaw na kausap daw ni dating Congressman Paras. Nakita na namin yung Viber exchange message nila ni Congressman Paras. Pinakita na sa amin. Na-save na screenshot, na picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messages si Congressman Paras. Sa pahayag sa media, sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi na informante ng NBI. Mas mabuti raw si Recto ang tanungin kung kilala niya ang mga ito. Sa isang Facebook post naman, sinabi niyang ilang buwan na niyang hindi binabanggit ang pangalan ng isang VAT man. May nagpayo raw kasi sa kanyang hindi na ito kailangang siraan dahil sira na naman na anya ito. Pero sabi niya huwag sanang masamain na may mga nagpapadala kay Leviste ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Sa isang text message ni dating Congressman Paras, sinabi niyang sasagutin nila ang anyay hindi totoong alegasyon sa tamang panahon. Sa isang statement naman ng kanyang kampo ay tinatanggi nila ang malisyosong pagtatangka na dungisan ang pangalan ng dating kongresista. Nako. Pagtatangka para dungisan ang itong papel nitong katauhan nitong dating kongresista. DDS yan DDS yan. Huwag nyo na kaming tarantaduhin, huwag nyo na kaming lokohin. Galawang DDS. Alam nyo ba nung panahon ni Digong, ginawang kabaret ni Digong ang Malacanang. At ngayon po, ngayon, kapanahunan ni PBBM, yun pa rin ang nasa isipan nitong mga DDS na ito. Alam nyo ba nung panahon ni Digong, si Kuya Nino Barsaga mismo ang nagdadala pa ng mga chika babes doon sa Malacanang. Ginawa nilang kabaret ang Malacanang, doon sila nagiinuman, sa mga kwarto-kwarto doon. Doon po nila ginagawa ang kanilang mga kahalayan. Ganyan po katindi si Digong. Ganyan nila binaboy ang Malacanang. Kaya nga nung panahon ni Digong, 'di ba? Parang baliwala lang yung usapin ng mga pokpok. Parang lang, normal lang. Okay lang sa kanila yung ganung kalakaran. Wala kayong mababalitaan na may mga nahuhuling ganito. Bakit? Kasi nga mga manyakol ang mga nakapaligid kay Digong at si Digong mismo, manyakol. Diba? Kita nyo nga si Kibulok. Diba? Bakit ba nakulong? Dahil nang bubulog gabi-gabi ng iba't ibang pastoral. Parang ginawa niyang iba't ibang putahe ang mga pastoral niya. Ngayon, syempre, todo deny ang mga yan. Magde-deny ang mga yan. Hindi yan aamin. Kailan ba umamin ang mga kriminal na DDS sa kanilang kasalanan? Isinawalat po sa eksklusibong panayam ng GMA News ng umano'y talent manager
kung paano sila kinausap para sa planong paninira umano laban kay Executive Secretary Ang nakakabahala dito, eto talent manager to. At ang mga involved pala dito, artista. Imagine niyo yun, artista ha? Ralph Recto. Ang sabi niya mismong si dating Congressman Jing Paras ang kumausap sa kanila. Mariin naman niyang itinanggi ni Paras. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation o NBI sa plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang umano sa mga hawak nilang ebidensya ang cellphone ng umano'y talent manager na kausap raw ni dating Congressman Jing Paras. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, ipinakita Pucha, hindi na sila makakatanggi dyan. Ala sila magagawa dyan, lalo kapag nabuksan yung Viber. Kasi pwede nilang i-request yun yung full conversation. Kahit magbura pa, etong tao na ito. Itong kasabwat ni Leandro Leviste. Kahit magbura pa yan. Malalaman at malalaman nyo, makikita at makikita yung full conversation na yun. Ipapasabpi na lang yan ng korte. Kaya po, ito pong ito pong mga tao na ito na nagplano ng masama kay Executive Secretary Ralph Recto, may kalalagyan yan. May kalalagyan kayo kasi tinatarantado ninyo yung mga taong nagtatrabaho ng maayos. nakita ng abogado ni Ken ang screenshots ng kanilang pag-uusap. Late na na-delete nila yung mga conversation namin kasi it was already screenshot by the NBI. Ano ba yung mga pinag-usapan? Ay, screenshot na. Yeah, it's about scheduling, time, and call times, and amount of money. Tungkol pa rin po sa project. Yeah, tungkol pa rin sa project. Kwento ni alias Ken, nakilala niya si Paras pagkatapos ng pandemya. At sa isang event daw nitong Hunyo, unang binanggit ni Paras ang planong paggawa ng umano'y script na sisiraan niya kay Recto. We had a dinner last time sa bahay ng isang kongresista na happens to be my friend, si Kong Jing Paras. He was my friend, diba? So I trusted him. Paano po niya sinabi sa inyo? Parang it's about time na character assassination natin yung ating executive secretary. It's all scripted, how to involve into getting girls, drugs. When we started talking about the project, kasi malalaking tao to so hindi ko masyadong sinerseryoso yun hanggat marami ng follow-up, marami ng kulit. Tulad ng naunang kwento ni alias Jen, nakipag-meeting sila kay Paras noong July 15 sa Quezon City. July 15, that was the first meeting with these people, with Kong Jing and so-called attorney Freddy. I don't know the family name, but it's attorney Freddy. That to facilitate the script. So I brought the 4 girls there to reenact, to cooperate the script. Sabi ni Ken, malaking pera ang inalok sa kanya ni Paras, kaya siya pumayag. It's 6 million, then tumawad siya ng 5.5 million to provide all the girls, the kahit hindi galing doon at hindi kilala basta may script naman tayo susundin. It's 1 million to 4 girls, individual, so total of 4 million, and 1 million goes to me. Yung total na 500,000. Goes to Kong Jing Paras. Sino rin po yung mga kailangan rekrutin para po sa project na yun? Of course, yung magagaling umarte. Yung mga artistang nag-uumpisa pa lang na magagaling umarte. Kasi, Nako. Alam nyo, hindi to kwento lang. Hindi to, yung kasi ma-obserba mo, hindi nagsisinungaling etong handler, etong talent manager na ito, hindi to magsisinungaling yung kanyang yung kanyang info detalyado at talagang naka sentro talaga sa paninira. Alam niyo, ewan ko lang kung bakit sila kumakapit sa ganyang napaka-desperadong pamamaraan para sirain ang mga tauhan ni PBBM. Alam niyo, wala pong sa panahon ni PBBM sa kanyang mga tauhan,
wala tayong nabalitaan na meron siyang tauhan na involved sa mga ganyan, sa mga ganyan, yung mga kalaswaan. Hindi katulad nung mga panahon ni Digong. Tauhan ni Digong si Kibuloy noon, spiritual advisor niya, nakasuhan ng rape doon sa Davao. Eto ngayon, hindi ba nila naisip na yung ganitong script, ganitong iuutos nila sa mga kababaihan para gawin, hindi papatok, hindi kakapitan at hindi kakagatin ng isang executive Ralph Recto. Vilma Santos ang asawa niyan. Saka hindi po siguro magtatangka ang isang Ralph Recto na sirain ang kanyang pangalan dahil lamang sa ganyang mga pokpok. Di ba? Hindi nila gagawin yan. Wala kasi wala sa administrasyon ni PBBM yung mga tao na katulad ni Mike Defensor na meron pong, di ba, merong pokpokan. May ginagawang negosyo na marumi. Wala pong ganyan sa administrasyon ni PBBM. Walang mga ganyang katauhan. Mike Defensor, Kibuloy, wala eh. Walang ganyan. Diba? Akala siguro nitong si Jing Paras, nitong si Leviste, na etong ating mga tauhan ng gobyerno ngayon, mga manyakol, nagkakamali sila. Diba? Vilma Santos na yun eh. Ayoko namang magdala doon ng tao na hindi naman marunong umarte. Dahil hindi naman nila talaga personal kilala si Senator Ralph. Sabi ni Ken, ang alam niya, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang magpopondo umano sa plano, pero hindi niya ito nakita kailanman. I haven't seen Congressman Leviste, but they keep on telling us siyempre dalawa silang nag-uumpugan daw sa Batangas, and it is all understand that si Kong Leviste po yung magpupundo ng pera. Ang kausap nila talaga lagi si Kong Leviste. Doon sa message po na yun. Doon sa misis na. Tungkol saan po ba yung usapan ninyo? Bakit po yung binanggit yung kakusapin niyo daw si Kong? Kasi I've been nagpa-follow up ako about it na matutuloy pa ba o hindi na kasi parang ayoko na nga din di ba? Then he was telling me na tuloy pa rin yun, huwag kang umatras, sayang ang pera, this is easy money. Handa raw makipagtulungan si alias Ken sa umuusad na investigasyon ng NBI. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Paras na wala silang kinalaman sa anumang iligal na sabuatan o krimen. Nako. Itinanggi rin ni Paras na nag-alok siya ng pera kay alias Ken o nag-utos ng umano'y planadong operasyon laban kay Recto. Hindi rin nila matuturing na patunay ang screenshots ng kanila umanong pag-uusap nang hindi na ipapakita ang pinagmulan nito. Gate pa ng kampo ni Paras, ang pagpapalabas ng subpina ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang isang tao o patunay na may nagawang paglabag sa batas. Nauna naman ng sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi na impormante ng NBI. Oo nga, hindi mo nga nakausap, Leviste. Leandro, hindi mo nga nakausap kasi may middleman ka. Si Recto naman, ipinaubaya na sa NBI ang investigasyon. John Consu. Diba? Eto hindi to magsisinungaling Bakit? Nahuli na yun Alangan naman magsinungaling pa siya. Diba? Ate Mike Joy Smith, done like Mac Pablo, nakakalungkot, sobrang duming lumaban ng mga walang kwentang politiko. Paano pa pagkakatiwalaan yung mga Leviste, lalo na yung batang congressman, bata pa, masamang tao na. Mukhang may pagmamanahan naman po Yung tatay nakakulong. Yung nanay, senadorang walang tamang pag-iisip.
Puro sarili ang iniisip. Ate Yolanda Ramirez, hello po. Nida Malco, hello po. Arthur Matabang, Ate Bergie Badjola, Normie ko, hello po, Imelda Ngan, hello po. Ate Leonida Negrillo, hello po. Okay, paano mga government service, puro mga korap, kailangan maging maalis ito sa mga posisyon. Romel Ferrer, Manuelita Bernardo, Promil Kid, saka nag-OJT daw yan sa mentor niyang si Digong. Oo nga. Mona Luis, Tony Cheng, Eligio Paduga, Aba, Lib. Ayan, hello po. Naininita Umali. Happy Monday sa inyo. Yan ang resulta po ng pagkakadikit kay Digong. Nitong kanyang ina na si Loren Legarda, 'di ba? Kumaarte lang tong mga to na kunwari walang alam. Siyempre, nabuking nabuking Pero ito talaga, itong batang to, ito talaga wala pong ibang iniisip ngayon kung hindi po puro kademonyuhan. Yan ang napatunayan natin ngayon dito sa ating na ito. Dito sa ating vlog na ito, dito sa ating na-reactionan na ito. Ngayon punta naman po tayo dito sa sa 18 Cargadores. Ito pong 18 Cargadores ngayon alam nyo mga mga sising-sisi na. Ruben San Andres, hello po. Ate Bergie, sige